Ako si Elara, isang bagong transfer student sa isang paaralang hindi ko kilala. Ang paglipat ay radikal, pero kinakailangan. Kasama ang aking pamilya, nagpasya kaming lumipat sa lugar na ito upang mapalapit sa aming mga kamag-anak na matagal nang hindi namin nakikita. Ngunit sa likod ng desisyong iyon, dala ko ang kaba at takot sa bagong simula. Unang araw ko sa paaralan, puno ng mga tanong at alinlangan. Paano kaya ako makikisalamuha sa mga kaklase? Paano ko ba masusustento ang aking pag-aaral sa isang banyagang lugar? Lahat ng ito'y sumisiksik sa aking isipan habang naglalakad ako papunta sa aking unang klase. Ang mga pasilyo ay tila walang katapusang labirinto, puno ng mga estudyanteng nag-uusap, naglalakad, nagmamadali sa kani-kanilang gawain. Nang marating ko ang silid-aralan, agad kong naramdaman ang mga mata ng bawat isa, tila minamasdan ako. Umupo ako sa isang bakanteng upuan sa likod, sinusubukan maging invisible. Habang nagkuha ang guro ng attendance, naramdaman ko ang paglapit ng isang estudyante. "Hi, ako si Mira," sabi niya, ngumingiti sa akin. "Bagong transfer student ka rin?" Dagdag niya, punong-puno ng sigla. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Sa gitna ng aking kaba, naisip ko na siya ang magiging kaibigan ko sa lugar na ito. "Oo, ako si Elara," mahinang sabi ko, pilit nang ngumingiti pabalik. Sa paglipas ng oras, napansin ko kung paano si Mira ay likas na mabait at matulungin. Siya ang tipo ng tao na agad mong makakapalagay ang loob. Sa tuwing may pahinga, siya ang umaalalay sa akin. Ipinapakita ang mga pasilyo. Tinuturuan akong mag-navigate sa campus. Isa siyang liwanag sa madilim na lugar na ito, na ang bawat ngiti ay parang sinag ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ay madali. Sa kabila ng magandang simula, may mga bagay na nagpakita ng kanilang kulay. Sa kalagitnaan ng klase, may mga bulong-bulungan at tingin na tila may mga sinasabi sa likod ng aming mga likod. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Sa bawat hakbang, tila may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin ni Mira. Sa isang pagkakataon, habang kami naglalakad sa labas, may grupo ng estudyante na nag-uusap na tila ako ang kanilang paksa. Bakit kaya siya nandito? May kwento kaya sa likod ng paglipat niya? Mga tanong na hindi ko inaasahang maririnig. Ngunit pinili kong huwag pansinin, bagkus ay magpatuloy sa aking pag-aaral. Isang hapon, hindi inaasahang may nangyari. Habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa likod. Isang estudyante ang lumapit, mukhang may sinasabi. "Elara, may kailangan kang malaman." Aniya, ang kanyang boses punong-puno ng seryosong tono. Tungkol ito kay Mira. Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ano ang sikreto sa likod ng mga bulong-bulungan? Sa isang iglap, ang mundo ko ay tila nagbago. Kailangan kong malaman ang lahat, ngunit paano ko ito haharapin? Ako si Clara, ang mabait na kaklase na unang nakapansin kay Miguel, ang bagong transfer student. Sa unang bahagi ng kwento, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap sa kainan ng paaralan at doon ko nasaksihan ang kanyang pagkamahiyain at ang pag-aalinlangan sa bagong kapaligiran. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang kislap ng koneksyon na tila naging simula ng isang bago at mas malalim na pagkakaibigan. Ngayon, habang binabaybay ang landas patungo sa paaralan, iniisip ko pa rin ang mga nangyari kahapon. May kakaibang saya sa aking puso, isang saya na dulot ng bagong kaibigan na si Miguel. Hindi ko alam kung ano ang hatid ng araw na ito, ngunit umaasa akong magiging maayos ang pagpasok niya sa aming klase. Pagkatapos ng ilang minuto, narating ko ang aming silid-aralan at nakita kong naroon na si Miguel. Nakaupo siya sa likuran, tila abala sa pagbabasa ng isang aklat.
Sa kabila ng kanyang pagkahiya, may kung anong aura sa kanya na nagbigay ng kagalakan sa akin. Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Magandang umaga, Miguel. Kumusta? Tanong ko habang umupo sa katabing upuan. Magandang umaga, Clara. Ayos lang ako. Sagot niya, may konting nangiti sa kanyang labi. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nakilala ang kanyang pagkatao. Hindi lang siya mahiyain, kundi may pagmamalasakit din siya sa iba. Naikwento niya sa akin ang kanyang dating paaralan kung saan siya naging bahagi ng isang grupo ng mga estudyanteng tumutulong sa mga nangangailangan. Nakakatuwang malaman na hindi lang siya mapagmahal sa kanyang pamilya, kundi mayroon din siyang malasakit sa komunidad. Habang lumilipas ang oras, dumating ang unang klase. Ang guro namin ay nagbigay ng isang proyekto kung saan kailangan naming magtrabaho ng pares. Nagkataon na ang aking partner ay si Miguel. Ang proyekto ay tungkol sa paglikha ng isang presentasyon sa agham. Isang bagay na nakakatuwa, ngunit may kaunting hamon dahil sa limitadong oras. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin kong lumalalim ang aming koneksyon. Marami kaming natutunan sa isa't isa, ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at ang aking hilig sa pagsusulat. Sa bawat pag-uusap, nararamdaman kong nagiging mas komportable siya. Unti-unti nawawala ang kanyang pagkamahiyain at nakikita ko ang kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, habang nag-aaral kami sa silid-aklatan, bigla siyang nagtanong, Clara, bakit mo ako tinutulungan? Nagulat ako sa tanong niyang iyon. Hindi ko naisip na tatanungin niya ako ng ganoon. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ako, Miguel, naniniwala ako na kailangan nating magtulungan para sa mas ikabubuti ng lahat. At isa pa, nakita ko sa iyo ang potensyal at kabutihan. Ayoko lang na makaramdam ka ng kalungkutan sa bagong lugar. Ngumiti siya, tila nag-isip ng malalim. Salamat, Clara. Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Nagpapasalamat ako na ikaw ang unang nagpakita ng kabaitan sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging masaya ang aming pag-aaral. Sa kabila ng mga hamon, magkasama naming tinapos ang proyekto at naging matagumpay ito. Nakakuha kami ng mataas na marka at higit pa roon, nakabuo kami ng isang hindi matitinag na pagkakaibigan. Ngunit isang araw, habang papunta kami sa paaralan, may kakaibang nangyari. Nakita ko si Miguel na tila balisa. Nagdesisyon akong tanungin siya, Miguel, may problema ba? Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Clara, may kailangan akong sabihin sa iyo. Baka hindi na ako makapasok sa paaralan sa susunod na linggo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Bakit? Ano ang nangyari? Malalim ang kanyang paghinga bago sumagot, ang pamilya ko. Kailangan naming lumipat muli. May problema sa trabaho ng tatay ko at kinakailangan naming sundan siya. Ang balitang iyon ay tila isang dagok sa akin. Sa kabila ng kasiyahan at koneksyon, biglang may isang hadlang na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang balita, ngunit alam kong kailangan ko siyang suportahan. Miguel, alam kong mahirap ito, pero nandito lang ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Sabi ko habang inaabot ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man siya makasagot, may biglang dumating na isang tawag sa kanyang telepono. Isang tawag na tila nagbago ng lahat ng plano. Miguel, kailangan mo nang umuwi. May emergency sa bahay, sabi ng boses sa kabilang linya. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa oras na iyon, nagbigay ako ng buong suporta at pag-unawa sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mawawala, pero umaasa ako na sa kabila ng lahat, magpapatuloy ang aming kwento. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unti na akong nakakapag-adjust sa bagong eskwelahan. Si Mia, ang mabait kong kaklase, ay naging kaagapay ko sa bawat hakbang ng aking paglalakbay dito. Hindi ko maikakaila na sa bawat pag-uusap namin,
mas lalo akong humahanga sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang talino at kabaitan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang gawing madali ang mahirap na sitwasyon. Nagsimula ang araw na ito tulad ng dati. Nasa cafeteria kami, magkatabi habang kumakain ng tanghalian. Habang nagkukwentuhan tungkol sa mga asignatura, bigla niyang naitanong sa akin ang tungkol sa paborito kong hobby. Alam mo, Ian, sabi ni Mia habang anginunguya ang kanyang sandwich, hindi pa kita naririnig magkuwento tungkol sa mga hilig mo. Sandali akong natigilan. Hindi ko kasi madalas ibahagi ang tungkol sa aking pagkahilig sa pagsusulat ng mga kwento. Para sa akin, ito ay isang parte ng aking sarili na madalas kong itinatago. Isang mundo kung saan ako ang may kontrol sa mga pangyayari. Ngunit dahil sa tiwalang ibinigay ni Mia sa akin, naramdaman ko ang kagustuhang ipaalam ito sa kanya. Mahilig akong magsulat, sagot ko, may halong kaba sa aking boses. Mga kwento, tula, minsan kahit ano lang na pumapasok sa isip ko. Napangiti si Mia at ang kanyang mga mata ay nagningning na para bang may naisip siyang bagong ideya. Talaga? Gusto ko yan. Siguro dapat nating subukan na magsulat ng storya ng magkasama. Nagulat ako sa kanyang mungkahi. Hindi ko inaasahan na magiging interesado siya sa isang bagay na para sa akin ay napaka-personal. Sigurado ka ba? Tanong ko. Baka hindi mo magustuhan ang style ko. Hindi iyon mahalaga, sagot niya, sabay kindat. Mas maganda kung iba-iba ang pananaw natin. Mas magiging makulay ang kwento. Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming magpalitan ng mga ideya. Madalas kaming nagtatambay sa library kung saan tahimik naming binubuo ang isang kwento tungkol sa dalawang tao na nagtutulungan upang makamit ang kanilang mga pangarap. Sa bawat pahina, tila mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. Mas lumalalim ang pagkakaibigan at sa likod ng aking isipan, may munting pag-asam na sana'y higit pa ito sa pagiging magkaibigan. Isang hapon, habang nasa library kami, biglang nagtanong si Mia tungkol sa aking dating eskwelahan. Ano nga palang dahilan kung bakit ka lumipat dito, Ian? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Sa likod ng aking pagkatao ay may isang lihim na matagal ko nang itinatago. Ang pangunahing dahilan ng paglipat ko ay ang pag-iwas sa alingawngaw na dulot ng isang insidente na hindi ko inaasahan sa dating eskwelahan. Ito ay isang pagkakamali na hindi ko sinasadya, ngunit nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ko. Habang nag-iisip akong maingat sa sasabihin, biglang sumagi sa akin ang alaala ng nakaraan. Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag, nagring ang cellphone ni Mia. Sorry, Ian. Saglit lang, sabi niya habang sinasagot ang tawag. Habang nakikinig siya sa kausap sa telepono, napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa pagiging masaya, unti-unting nagseryoso ang kanyang tingin. Nang ibaba niya ang tawag, agad siyang tumayo. Kailangan kong umalis, Ian, sabi niya, halatang nagmamadali. May emergency sa bahay. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Sige, Mia, ingat ka. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong. Ngumiti siya, bagaman may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Salamat, Ian. Mag-uusap pa tayo mamaya. Naiwang mag-isa sa library, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang nangyari. Sa kabila ng pagkabahala, sinubukan kong ipagpatuloy ang pagsusulat ng kwento namin. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maalis ang pag-aalala para kay Mia. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa eskwelahan. Halos hindi ako makapag-concentrate sa klase, palaging bumabalik sa akin ang tanong kung ano ang nangyari. Sa huli, nagdesisyon akong bisitahin siya sa bahay pagkatapos ng klase. Pagdating ko sa kanilang bahay, hindi ko inaasahan ang nakita ko. May mga sasakyan sa harap ng bahay, mga pulis at ambulansya. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Sa isang iglap, ang mga tanong sa isip ko ay dumami. Ano ang nangyari? Nasaan si Mia?
Nang makita ko ang kanyang ina sa labas ng bahay, agad kong nilapitan ito. Tita, ano pong nangyari? Hindi ko inaasahan ang sagot na narinig ko mula sa kanya. Si Mia, siya ay nawawala. Para akong binagsakan ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa likod ng aking isipan, ang mga pinagsamahan namin ay naglaro. Ang mga ngiti niya, mga tawanan, ang aming mga plano. Paano ito nangyari? Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ngayon, ako'y nasa harap ng isang malaking palaisipan. Ang kwento ng aming pagkakaibigan ay nagkaroon ng hindi inaasahang twist. Sa kabila ng takot, alam kong hindi ako susuko. Ako'y maghahanap ng sagot, maghahanap kay Mia at pipilitin kong ibalik ang aming kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagkakaibigan at pagmamahalan. Nang sumunod na araw, bumalik ako sa eskwelahan na may bahagyang kaba sa dibdib. Hindi ko maikakaila na ang mga nangyari kahapon ay patuloy na umuugong sa aking isipan. Si Alex, ang bagong transfer student na tila may lihim na dinadala, ay nag-iwan ng bakas sa akin na hindi ko maintindihan. Sa lahat ng aking mga naging kaklase, siya lamang ang tila may kakaibang alindog at misteryo. Pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko agad si Alex na nakaupo sa kanyang upuan, malapit sa bintana. Tila malalim ang kanyang iniisip habang nakatingin sa malayo. Nang mapansin niya ang aking pagdating, isang malungkot na ngiti ang kanyang isinukli. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na kape na aking binili mula sa kantina. Para sa'yo, sabi ko habang iniabot ang tasa. Mukha kang kailangan mo ng pampainit sa umaga. Salamat, Mia, sagot niya, sabay kuha ng tasa. Napakabait mo talaga. Umupo ako sa tabi niya at nagpatuloy siya sa pagkukwento tungkol sa kanyang buhay sa dati niyang eskwelahan. Hindi ko maiwasang mapansin na may lungkot sa kanyang mga mata kahit nang umingiti siya at masayang nagkukwento. Alam mo, sabi ko, kung may problema ka, andito lang ako. Handa akong makinig. Sandaling nag-isip si Alex, tila nag-aalangan kung sasabihin ba ang kanyang saloobin. Ngunit sa huli, binitawan niya ang isang buntong hininga at nagsalita. Mia, alam kong bago lang tayo magkakilala. Pero ramdam ko na mapagkakatiwalaan kita. Simula niya. May dahilan kung bakit ako lumipat dito. May mga nangyari sa dati kong eskwelahan na hindi ko inaasahang magiging ganoon kabigat. Napatigil siya, tila nag-iipon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Pinisil ko ang kanyang braso bilang tanda ng suporta. May isang insidente, patuloy niya, na nagdulot sa akin ng matinding takot at pag-aalala. Isang estudyante ang tinulungan ko noon. Akala ko'y simpleng bagay lang iyon, pero nauwi sa isang malalim na gulo. Hanggang na ngayon, hindi ko pa rin matatakasan ng takot na baka maulit iyon. Tahimik akong nakinig habang sinasabi niya ang kanyang mga saloobin. Hindi ko lubos maisip ang hirap na pinagdaraanan niya. Ngunit isa lang ang sigurado ko, nais kong makatulong sa kanya sa abot ng aking makakaya. Mia, ikaw lang ang una kong napagsabihan nito, sabi niya. Salamat sa pakikinig. Ngumiti ako at sinabing, walang anuman, Alex. Lagi akong nandito para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na may koneksyon kami ni Alex na hindi ko pa lubos na maintindihan. Marahil ay dahil pareho kaming naghahanap ng kasagutan sa aming mga katanungan sa buhay. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit kami ni Alex. Madalas kaming magkasama sa mga gawain sa paaralan at maging sa mga simpleng lakad sa labas. Pakiramdam ko ay unti-unting napapawi ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit isang araw, habang kami ay naglalakad pauwi mula sa paaralan, biglang may lumapit na isang grupo ng mga estudyante. Tila ba may kakaibang tensyon sa hangin nang makita ko ang mga mukha nila. Alex, sabi ng isa sa kanila na may matigas na boses, matagal na kitang hinahanap. Akala mo ba makakatakas ka? Napansin ko ang biglang pag-aalala sa mukha ni Alex.
Hinawakan ko ang kanyang kamay na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ano ang kailangan niyo? Tanong ko sa kanila, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumisi ang isa sa mga estudyante at sinabing, hindi ito tungkol sa'yo. Huwag kang makialam. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, hinila nila si Alex palayo. Nagpumigla siya ngunit tila ba walang magawa laban sa kanilang puwersa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot at pagkaawa. Hindi ko alam ang buong kwento, pero alam kong kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan si Alex. Mia, sigaw ni Alex habang palayo sila. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Hindi ko kayang panoorin na lamang siya sa ganoong sitwasyon. Kailangan kong kumilos, ngunit paano? Sa gitna ng kaguluhan, may naisip akong plano. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ng isa kong kaibigan na nasa student council. Alam kong isa siya sa mga may impluensya sa paaralan at maaaring makatulong sa akin. Habang papalayo sina Alex, nararamdaman kong ito ang simula ng isang masalimuot na kabanata sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may tiwala ako na malalampasan namin ito. At sa mga sandaling iyon, nagsimula akong maglakad patungo sa direksyon na kanilang tinungo. Tiwala sa aking puso na gagawin ko ang lahat para kay Alex. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lihim ang matutuklasan ko, isang revelasyon na magbabago sa lahat ng aking nalalaman. Pagpasok ko sa silid-aralan, bumungad sa akin ang masiglang ingay ng mga kaklase ko. Sa kabila ng dami ng tao, agad na humuli ng aking pansin si Mia, ang bagong transfer student. Sa kabila ng kanyang pagiging bagong salta, siya'y palakaibigan at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Naging magkaibigan kami simula noong una siyang pumasok sa aming klase at ako'y tuwang-tuwa na natulungan ko siya sa kanyang pag-a-adjust. Siya rin ang naging dahilan kung bakit mas naging makulay ang bawat araw ko. Umupo ako sa tabi ni Mia tulad ng nakasanayan. Good morning! Bati ko sa kanya. Good morning, Alex. Sagot niya na may kasamang nangiti. Handa ka na ba sa pagsusulit mamaya? Tumango ako. Oo naman, salamat sa tulong mo sa pagre-review kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala akong maintindihan. Natawa siya. Walang anuman, alam mo namang nandito lang ako kapag kailangan mo. Habang nag-uusap kami, napansin kong may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bagaman pilit niyang nanginitian ako. Mia, okay ka lang ba? Parang may iniisip ka. Nag-iba ng tingin si Mia at saglit na natigilan bago sumagot. Wala naman. Medyo pagod lang siguro sa biyahe kahapon. Alam mo na, sanay sa buhay probinsya. Ngumiti ako at nagbiro. Hindi halata, mukhang fresh na fresh ka naman ngayon. Ngumiti rin siya, ngunit alam kong may tinatago siyang bumabagabag sa kanyang isipan. Ayokong pilitin siya, kaya't nagpasya akong hintayin na lamang kung kailan siya magiging handang magkwento. Matapos ang klase, niyaya ko siyang kumain sa paborito naming kainan sa labas ng paaralan. Mia, tara na, treat kita ng paborito mong halo-halo. Sabi ko habang bitbit ang aking bag. Talaga? Hindi mo na kailangang gawin yan, Alex. Nahihiyang tugon niya. Insist ko, tara na. Pagkasabi ko noon, agad siyang sumama sa akin. Sa kainan, habang hinihintay ang order namin, napansin kong nakatingin siya sa labas, tila may hinahanap. May inaabangan ka ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti, pero muling bumalik ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala naman, ang dami mo lang talagang napapansin. Maya-maya'y dumating na ang order namin. Habang kumakain, ikinuwento ko ang mga plano ko para sa weekend. Balak kong bumisita sa lola ko sa probinsya. Baka gusto mong sumama? Sigurado akong magugustuhan mo roon. Nagulat ako nang bigla siyang huminto sa pagkain at seryosong tumingin sa akin. Alex, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nagulat ako sa biglaang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Ano yon, Mia? May problema ba?
Tumitig siya sa akin ng matagal. Alam mo, mula nang dumating ako dito, naging mabait ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan ang lahat ng ginawa mo. Mia, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang magkaibigan ay nagtutulungan. Sagot ko. Ngunit parang hindi niya ako narinig. May dahilan kung bakit ako lumipat dito, Alex. At iyon ang dapat kong sabihin sa iyo. Nanatili akong tahimik, hinihintay ang kanyang sasabihin. Nandito ako hindi lang dahil sa pag-aaral. May hinahanap ako. Isang tao. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Isang tao? Sino? Bago niya ako nasagot, biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Tumayo siya sa tabi ni Mia at ngumiti ng may kakaibang lungkot. Mia, natagpuan din kita. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mia, ngunit hindi ko mabasa kung ito ba'y takot o tuwa. Alex, siya si Daniel, ang kuya ko. Nagulat ako sa revelasyon. Kuya mo? Tumango siya. Matagal na kaming hindi nagkikita. Siya ang hinahanap ko. Habang nag-uusap sila, ramdam kong may malalim na kwento sa likod ng kanilang muling pagkikita. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa puntong iyon, naramdaman kong may malaking sikreto sa likod ng kanyang mga ngiti. Isang lihim na tila handa nang lumabas anumang oras. Ngunit bago ko pa man matanong si Mia tungkol dito, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha na hindi ko inaasahang makikita sa araw na iyon. Alex, ikaw na ba yan? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong twist na ito sa buhay ko. Sa dami ng nangyayari, tila isa itong malaking palaisipan na naghihintay ng kasagutan. Sa muling pagharap ko sa kanila, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Pagpasok ko sa silid-aralan, agad kong naramdaman ang kakaibang tensyon. Ang mga bulungan at palihim na tinginan ng mga kaklase ay tila may gustong ipahiwatig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang ngiti ni Leo ang unang bumati sa akin, gaya ng dati. Good morning! Masigla niyang bati habang inilalapag ang kanyang bag sa tabi ng kanyang upuan. Si Leo ang kauna-unahang lumapit sa akin noong unang araw ko sa paaralang ito. Siya ang nagturo sa akin kung paano makisalamuha sa iba at kung paano maging bahagi ng kanilang mundo. Palagi niya akong tinutulungan sa mga bagay na hindi ko pa naiintindihan, mula sa simpleng pag-navigate sa pasilyo hanggang sa pagtuturo ng mga leksyon na nahirapan akong intindihin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba sa tuwing magkasama kami. Habang nag-uusap kami ni Leo tungkol sa paparating na pagsusulit, biglang pumasok ang aming guro, si Ginang Reyes. Class, alam kong lahat kayo ay abala sa pag-aaral para sa exams. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na magkakaroon tayo ng bagong proyekto, anunsyo niya. Ito ay isang pares na proyekto at tatalakayin natin ang tungkol sa mga personal na karanasan at mga aral na natutunan sa buhay. Nagkatinginan kami ni Leo at sa isang iglap ay alam kong gusto naming maging magkapareha. Pero bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy si Ginang Reyes. Pero may twist, ang magiging kaparehan ninyo ay hindi ang inyong mga kaibigan o ang karaniwan ninyong kasama. I-assign ko ang mga pares. Bahagya akong nakaramdam ng kaba. Sino ang magiging kapareha ko? Habang isa-isang binabanggit ni Ginang Reyes ang mga pangalan, tila bumagal ang oras. Nang marinig ko ang aking pangalan, sinundan ito ng isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ikaw, Samantha, ay magiging kapareha ni Jake. Si Jake ay isa sa mga tahimik at tila mailap na estudyante sa klase. Madalas siyang mag-isa at bihirang makipag-usap kahit kanino. Hindi ko siya masyadong kilala at sa totoo lang, medyo nailang ako sa ideya na siya ang aking magiging kapareha. Napansin ko rin ang bahagyang pagkabahala sa mukha ni Leo, ngunit binigyan niya ako ng isang mapanatag na ngiti. Pagkatapos ng klase, hinanap ko si Jake
para makipag-usap tungkol sa proyekto. Nakita ko siya sa likod ng paaralan, nakaupo sa lilim ng isang puno, tila malalim ang iniisip. "Hi Jake," bati ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Mukhang tayo ang magkapareha para sa proyekto. Tumingin siya sa akin at bahagyang tumango. "Oo, mukhang ganoon nga," sagot niya, may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Ano bang plano mo para dito?" Habang nag-uusap kami ay unti-unti kong nakilala si Jake. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, marami siyang kwento at mga karanasan na hindi ko inaasahan. Nalaman ko ring mahilig siyang magpinta, isang bagay na hindi mo aakalain sa isang taong tulad niya. Habang lumilipas ang mga araw at mas nagiging madalas ang aming pag-uusap, napansin kong nagiging mas madali ang pakikitungo ko sa kanya. Ngunit sa isang bahagi ng aking isipan, hindi ko maiwasang maalala si Leo. Naiisip ko kung ano ang nararamdaman niya sa bagong sitwasyon na ito, lalo na't alam kong sanay na kaming magkasama. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa amin ni Jake na tila may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Jake tungkol sa mga detalye ng aming proyekto, bigla niyang nabanggit ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Alam mo, Samantha, matagal ko nang gustong makausap ka." Pag-amin niya, tila may halong kaba sa kanyang boses. Kaya nung nalaman kong tayo ang magiging magkapareha, natuwa ako. Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Talaga? Bakit naman?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Bago pa siya makasagot, biglang dumating si Leo, dala ang isang maliit na kahon. "Samantha, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya. Seryoso ang muka. Nagpaalam muna ako kay Jake at sumunod kay Leo. Sa isang sulok ng pasilyo, inilabas niya ang kahon at iniabot ito sa akin. "Ito ay para sa iyo," sabi niya, may halong kaba sa kanyang boses. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko alam kung paano. Binuksan ko ang kahon at bumungad sa akin ang isang simpleng pulseras na gawa sa mga maliliit na bato, bawat isa'y may iba't ibang kulay. "Leo, ano ito?" Tanong ko, labis na naguguluhan. "Isang bagay na simbolo ng mga alaala natin, ng pagkakaibigan natin," sagot niya, "at siguro ng nararamdaman ko para sa iyo." Hindi ako makapagsalita. Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng aking inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan ng aking puso, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ano nga ba talaga ang nararamdaman ko? Para kay Leo? Para kay Jake? Sa pagkakataong ito, hindi ko alam ang sagot. Pagpasok ko sa silid-aralan, ramdam ko ang lamig ng hangin na tila pumapaloob sa aking dibdib. Hindi ko maialis ang kaba sa aking sistema habang papalapit sa aking upuan. Ang paglipat sa bagong paaralan ay hindi naging madali para sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon ako ng kaklase na naging dahilan kung bakit mas madali kong natanggap ang pagbabago. Si Daniel, ang mabait na kaklase na tila palaging may ngiti sa labi, ang naging sandigan ko sa panibagong yugto ng aking buhay. Isang araw na puno ng takdang aralin at pagsusulit, ngunit sa kabila ng pagod, hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing naaalala ko ang mga biro ni Daniel. Sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, may kakaibang saya at kapanatagan akong nararamdaman. Pagkatapos ng klase, nagpasya akong magtungo sa silid-aklatan upang mag-aral. Sa gitna ng katahimikan ng silid, nakita ko si Daniel na nagbabasa ng isang makapal na libro. Hindi ko maiwasang mapansin ang tila seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, isang bagay na bihira kong makita sa kanya. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Hey, mukhang malalim ang iniisip mo," bati ko sa kanya. Nagangat siya ng tingin at ngumiti. "Oo nga eh, pero kailangan ko lang tapusin ang chapter na ito." Habang nag-aaral kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, ngunit may bahagi sa akin na gustong malaman at makatulong kung ano man ang bumabagabag sa kanya.
Daniel, may problema ba? Parang iba ang aura mo ngayon? Tanong ko habang nag-aalala. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya ang libro at tumingin sa akin ng diretsahan. Meron lang akong iniisip na bagay. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko to. Bagamat sinubukan kong tanggapin ang kanyang sagot, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, iginalang ko ang kanyang desisyon na huwag ibahagi sa akin ang kanyang problema. Lumipas ang mga araw at napansin kong mas bihira ang nangiti ni Daniel. Naging mas madalas ang pagiging tahimik niya sa klase at kahit sa aming lunch break, tila nawawala ang dating sigla niya. Sinubukan ko ulit siyang kausapin, ngunit palaging pareho ang sagot niya, kaya niya ang anumang iniisip niya. Minsan, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. Alam mo, sobrang saya ko na nandito ka. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Sabi niya na may ngiti sa labi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit mo nasabit yan? Parang may goodbye ang tono mo. Sagot ko, pilit na tinatawa ang kabang bumalot sa akin. May bagay lang akong kailangang gawin. Isang desisyon na matagal ko nang iniisip. Sagot niya habang bumuntong hininga. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi, ngunit bago ko pa siya tanungin, nagpaalam na siya at umalis. Nanatili akong nakatayo, hindi alam kung ano ang magiging susunod na hakbang. Kinabukasan, pagpasok ko sa paaralan, napansin kong ang ibang mga kaklase ay tila may pinag-uusapan na hindi ko naiintindihan. May kakaibang katahimikan at tensyon sa paligid at lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng mas matinding kaba. Pagdating ng lunch break, hinanap ko si Daniel, ngunit hindi ko siya makita. Nagdesisyon akong pumunta sa rooftop, ang lugar kung saan madalas kaming naglalagi tuwing may gusto siyang sabihin sa akin. Baka doon ko siya makita. Pagdating ko sa rooftop, nakita kong nakaupo si Daniel, nakatingin sa malayo. Lumapit ako sa kanya at bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang nagsalita. Alam mo bang may posibilidad na hindi na ako makakabalik dito sa paaralan? May bagay akong kailangang ayusin sa ibang lugar. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang biglaang takot na mawala ang tanging tao na naging dahilan kung bakit naging makulay ang aking paglipat. Pero bakit? Ano ba ang problema? Tanong ko, pilit na iniintindi ang sitwasyon. May kailangan lang akong ayusin sa pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano katagal pero kailangan ko talagang umalis. Sagot niya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya, hindi alintana ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ang tanging alam ko ay hindi ko siya gustong mawala. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya sa akin ang isang liham na nagsasabing babalik siya sa oras na maayos na ang lahat. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang mga salitang nakapaloob sa liham. Ikaw ang naging inspirasyon ko at sa aking pagbabalik, handa na akong sabihin sa iyo ang totoo. Malinaw ang kanyang mga salita, ngunit nag-iwan ito sa akin ng tanong at pag-asam. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Daniel? At handa ba akong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata? Ang araw na ito ay tila isa sa mga pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may mangyayari. Habang naglalakad papunta sa paaralan, napansin ko ang mga dahon na unti-unting nagbabago ng kulay. Taglagas na pala. Parang kailan lang ay nag-uumpisa pa lang ang semester at heto ako ngayon, higit sa kalahating taon na sa bagong paaralan. Ako si Mia, isang transfer student mula sa ibang bayan. Sa simula, akala ko'y magiging mahirap ang lahat. Bagong lugar, bagong tao, bagong sistema. Pero nagkamali ako. Si Lucas, ang pinakamabait kong kaklase, ang naging dahilan kung bakit mas naging magaan ang aking pag-a-adjust. Hindi ko alam kung bakit siya naging interesado sa akin
pero alam kong hindi ko siya makakalimutan. Pagdating ko sa klase, nakaupo na si Lucas sa paborito niyang upuan, palaging nakangiti. Mia, tawag niya habang kumakaway. Ang kanyang nangiti ay palaging nagdadala ng liwanag sa silid-aralan. May plano ka ba mamaya? Tanong niya. Wala pa naman. Bakit? Sagot ko habang hinuhubad ang aking jacket. Gusto mo bang sumama sa akin sa isang lugar pagkatapos ng klase? Tanong niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Oo naman, sagot ko, kahit pa wala akong ideya kung saan kami pupunta. Palagi kong pinipili na sumama sa kanya dahil sa tuwing siya ang kasama ko, palaging may pagkakataong makakita ng bagong bagay o makaranas ng hindi inaasahang adventure. Pagkatapos ng klase, agad kaming lumabas ng paaralan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Tumawa si Lucas halatang may sorpresa. Secret, sagot niya sabay kindat. Dahil sa kanyang mga kindat, palaging may halo ng kilig at kaba sa aking dibdib. Habang naglalakad kami, naisip ko ang lahat ng nangyari mula noong una kaming nagkakilala. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ako'y naliligaw pa sa pasilyo ng paaralan at siya ang nagligtas sa akin. Mula noon, palagi na kaming magkasama sa mga proyekto at siya ang unang taong nagturo sa akin kung paano makisalamuha sa iba pang mga estudyante. Ang kanyang kabaitan ay walang kapantay at hindi ko maiwasang magtanong kung bakit siya ganoon sa akin. Alam mo, Mia, sabi ni Lucas habang naglalakad kami sa tabi ng isang parke, isa ka sa mga pinakamahalaga kong kaibigan. Salamat sa lahat. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging pag-uusap namin. Lucas, salamat din. Hindi ko alam kung paano ako makaka-adjust sa bagong school kung hindi dahil sa iyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na cafe na nakatago sa likod ng mga puno. Dito tayo, sabi niya habang hinihila ang pintuan ng cafe. Agad kaming sinalubong ng aroma ng kape at mga pastries. Umupo kami sa isang maliit na mesa sa sulok. Gusto ko lang na malaman mo na palagi kitang susuportahan kahit ano pa man ang mangyari, sabi ni Lucas habang nag-o-order ng aming mga inumin. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga plano niya sa hinaharap, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Lucas, okay ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumango siya, ngunit alam kong may ibang bumabagabag sa kanya. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo, Mia. Sabi niya, biglang seryoso. Nagulat ako sa biglaang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Ano iyon? Tanong ko, puno ng tensyon. Huminga siya ng malalim. Mia, kailangan kong lumipat ng paaralan sa susunod na buwan. May kailangan akong gawin para sa pamilya ko. Napatigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang taong naging gabay ko sa bagong paaralan, ang kaibigan kong palaging nandiyan para sa akin, ay mawawala. Lucas, bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Pasensya na, Mia. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa iyo, pero kailangan kong gawin ito. Hindi ko rin gusto ang mangyari ito, pero kailangan. Nang bumalik kami sa paaralan, hindi ko pa rin matanggap ang sinabi niya. Ang dami naming plano na hindi na matutupad. Ang dami naming pangarap na biglang naglaho. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong maging matatag. Para sa kanya at para sa sarili ko. Habang naglalakad kami pabalik, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa hangin. Parang ang mga dahon na dati puno ng kulay, ngayoy unti-unting nalalagas. Isang palatandaan ng pagbabago, isang simbolo ng bagong yugto. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Lucas? Sa paglipas ng mga araw, alam kong may mga bagay na dapat kong matuklasan. At sa kabila ng kanyang pag-alis, sisiguraduhin kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento.
Pagpasok ko sa silid-aralan, naramdaman ko agad ang nakakabinging katahimikan. Ang iba kong kaklase ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit ang tingin ko'y nakatuon sa isang tao lamang, si Daniel. Siya ang naging kaibigan ko mula nang lumipat ako sa paaralan na ito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan at takot, siya ang naging gabay at lakas ko. Ngayon, habang papalapit ako sa kanya, naglaro sa isip ko ang mga pangyayari noong nakaraang linggo. Naalala ko ang mga sandali kung paano niya ako tinulungan sa mga gawain sa paaralan, kung paano niya ako ipinakilala sa iba pa naming mga kaklase, at kung paano niya ako pinasaya sa mga simpleng bagay. Hindi ko maikakailan na sa kabila ng aming mga pagkakaibigan, may nararamdaman akong iba para sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung nararamdaman din niya ang ganito. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan, abala sa pagtapos ng isang proyekto, nagsimula akong magduda. Parang may kakaiba sa kanyang aura ngayon, isang bagay na hindi ko mawari. Lumapit ako sa kanya at sinimula ng usapan. Daniel, kailangan mo ba ng tulong diyan? Tanong ko, tinutukoy ang kanyang proyekto. Ngumiti siya sa akin, ngunit pansin kong may lungkot sa kanyang mga mata. Mukhang kaya ko na ito, pero salamat Mia, sagot niya. Naramdaman kong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya ang dating Daniel na palaging masaya at puno ng enerhiya. Sigurado ka ba? Parang may iniisip ka, pagpupumilit ko. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin ng diretso. Mia, may sasabihin sana ako sa'yo. Panimula niya at ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman kaya ito sa nararamdaman ko para sa kanya? Ano yon, Daniel? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Mia, alam kong naging magkaibigan tayo mula nang dumating ka dito. Pero sa totoo lang, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Ano iyon? Halos pabulong kong tanong, puno ng pananabik. Naramdaman ko na espesyal ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero gusto kita, Mia. Umamin siya at ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inasahan na pareho pala kami ng nararamdaman. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang isang guro kasama ang isang bagong estudyante. Lahat kami ay napatingin sa kanila at ang sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Mia, gusto kong ipakilala sa iyo ang bagong transfer student, si Alex. Mukhang siya ang magiging seatmate mo mula ngayon, sabi ng guro. Napatingin ako kay Alex at siya ay ngumiti sa akin. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap at may kung anong pwersa na tila humihila sa akin na kilalanin siya. Biglang nagulo ang isip ko. Sa isang iglap, ang mundo ko ay tila nagkaroon ng bagong kulay. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap ako kay Daniel. Daniel, tungkol doon sa sinabi mo kanina. Gusto rin kita, sabi ko, ngunit ang tono ko ay halatang may pag-aalinlangan. Ngumiti siya, ngunit pansin kong may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Salamat, Mia. Alam kong hindi ito ang tamang oras para dito, lalo na't may bago kang seatmate. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa'yo, ano man ang mangyari. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong may nararamdaman ako para kay Daniel, ngunit ang pagdating ni Alex ay tila isang bagong kabanata na kailangan kong harapin. Sa kabila ng lahat, ramdam ko ang pagkabuo ng isang komplikadong sitwasyon. Lumipas ang mga araw at naging mas madalas ang mga pag-uusap namin ni Alex. Nagsimula akong makilala siya at unti-unti kong nadiskubre ang kanyang kabaitan at talino. Ngunit sa bawat pagkakataon, nararamdaman kong may bumabagabag na tanong sa aking isip. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Alex sa paaralan, biglang lumapit sa amin si Daniel. Mia, Alex, mukhang kailangan niyong malaman ito. May nangyari na hindi ko inaasahan,
Isang lihim na matagal ko nang itinatago, sabi niya, at sa kanyang mga mata ay may kaseryosohan. Napatingin kami sa kanya, puno ng pag-aalala. Ano kaya ang lihim na iyon? At paano ito makakaapekto sa aming tatlo? Sa pag-aakalang alam ko na ang lahat, biglang nagbago ang ihip ng hangin at naramdaman ko na ito'y simula pa lamang ng mas marami pang katanungan. Pagpasok ko sa paaralan ng araw na iyon, ramdam ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may bumabagabag sa akin. Marahil ito ay dahil sa napipintong pagtatapos ng semestre o baka naman ito ay may kinalaman sa pagkakaibigan namin ni Lucas, ang mabait na kaklase na palaging nariyan para sa akin mula nang lumipat ako sa paaralang ito. Nagsimula ang lahat noong una kong araw bilang transfer student. Wala akong kilala, ngunit si Lucas ay agad na nagpakita ng kabaitan. Siya ang unang nag-abot sa akin ng kamay at nagtanong kung gusto kong sumama sa kanila sa oras ng tanghalian. Simula noon, naging palagi na kaming magkasama. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-aabot ng kamay ay magiging daan para sa isang malalim na pagkakaibigan. Ngayon, sa paglipas ng mga buwan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang damdamin na umusbong sa aking puso. Sa bawat pagngiti ni Lucas, sa bawat pagtulong niya sa akin sa mga leksyon, naroon ang isang hindi maipaliwanag na saya. Ngunit sa likod ng saya na iyon, naroon din ang takot. Takot na baka hindi niya nararamdaman ng pareho. Takot na baka hindi niya ako ituring na higit pa sa isang kaibigan. Sa araw na iyon, pagkatapos ng klase, nagpa siya akong maghintay sa ilalim ng puno kung saan kami madalas tumambay. Alam kong darating siya roon dahil iyon ang palagi naming ginagawa. Habang hinihintay ko siya, napansin ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay tila nag-uusap at ang hangin ay may dalang malamig na haplos na dumampi sa aking pisngi. Maya-maya pa dumating si Lucas. Ang ngiti niya ay laging may dalang liwanag sa madilim kong mundo. "Hey, sorry at na-late ako," sabi niya habang umupo sa tabi ko. "May pinuntahan lang akong guro kanina. Ano yung ginawa mo roon?" Tanong ko, pilit itinatago ang kaba sa aking tinig. Tungkol sa isang project. Pero okay na iyon, sagot niya. "Ikaw, kamusta ang araw mo?" Pilit kong nangumiti kahit pa ang puso ko ay tila nagtatakbuhan sa loob ng aking dibdib. "Ayos lang naman, medyo nakakapagod." Tahimik na naupo si Lucas sa tabi ko. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Naidampi ko ang aking kamay sa damuhan at hindi ko inaasahan na ang kamay ni Lucas ay magdudugtong sa aking kamay. Hindi ko alam kung sadyang ginawa niya iyon o nagkataon lamang, ngunit hindi ko inalis ang aking kamay. Maya-maya pa, nang hindi ko inaasahan, nagsalita siya. "Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo," umpisa niya. "Pero natatakot ako na baka hindi mo rin nararamdaman ang nararamdaman ko." Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Ang puso ko ay pumipintig sa kaba at saya. "Ano iyon, Lucas?" Tanong ko, kahit pa alam ko na kung saan ito papunta. "Simula noong una kitang makita, alam kong iba ka sa lahat," sabi niya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang katapatan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero mahal kita. Hindi ko alam kung paano ako nagsalita, ngunit ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay tila wala sa aking kontrol. "Mahal din kita, Lucas." Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may tumama sa aking isipan. Isang alaala na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Ang dahilan kung bakit ako lumipat ng paaralan, ang dahilan kung bakit palagi akong may takot sa bawat bagong simula. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Lucas, ngunit alam kong kailangan niyang malaman. "Lucas," sabi ko, puno ng kaba at pasakit. "May kailangan akong sabihin sa'yo. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi." Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Ano iyon? Tanong niya, puno ng pag-unawa at pagmamalasakit. Huminga ako ng malalim at bago ko pa man masabi ang aking lihim, biglang narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit. Bumaling kami pareho sa direksyon ng tunog at nakita namin ang isang pamilyar na muka, isang tao mula sa aking nakaraan na matagal ko ng pilit kinakalimutan. Ang kanyang presensya ay tila isang multo na nagbabalik sa aking buhay. Sa isang iglap, ang mundo ko ay muling naguluhan. Ano ang ginagawa niya rito? At bakit ngayon, sa oras na akala ko ay maayos na ang lahat, saka siya bumalik? Sa araw na iyon, tila mas maliwanag ang sikat ng araw at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang sigla sa bawat sulok ng aming eskwelahan. Nasa loob ako ng silid-aralan, nakaupo sa aking paboritong upuan sa likuran, habang pinagmamasdan ang mga kaklase kong abala sa kani-kanilang gawain. Napansin ko si Mia, ang bagong transfer student na aking tinutulungan mula nang dumating siya. Mapagkumbaba siya, tahimik at tila ba palaging may iniisip. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkabahala sa bagong kapaligiran, naaaninag ko ang kanyang kakayahang makitungo sa iba. Mia, kamusta ka? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Ngumiti siya, bagamat may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Mabuti naman ako, salamat, sagot niya, sabay tingin sa paligid. Palagay ko'y sinasanay pa rin niya ang sarili sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi, ha? Patuloy ko, sinisikap na ibigay ang aking buong suporta. Nang sumunod na oras, naglakad kami patungo sa kantin. Pinili ni Mia na umupo sa sulok, malayo sa karamihan. Alam mo, sabi ko, hindi naman nakakatakot makisalamuha sa iba. Marami dito ang mababait at handang makipagkaibigan. Nag-alangan siya, ngunit tumango. Oo, naiintindihan ko naman. Minsan lang, mas komportable ako sa ganitong setup. Pero salamat sa encouragement. Tugon niya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang grupo ng mga estudyante na nagkakatuwaan sa isang mesa malapit sa amin. Isa sa kanila si Alex, ang pinakasikat na estudyante sa aming batch. Laging masayahin at palakaibigan, si Alex ay hindi rin nag-atubiling makipag-usap kay Mia noong una siyang dumating. Sa gitna ng aming kwentuhan, biglang lumapit si Alex. Hey Mia, hi! Bati niya, puno ng enerhiya. Ilang araw na kitang nakikita dito sa sulok. Bakit hindi ka sumama sa amin minsan? Nagulat si Mia sa biglaang imbitasyon, ngunit nakangiti siyang tumango. Sige, bakit hindi? Subukan ko sa susunod, sagot ni Mia. Napansin kong may kaunting pag-asang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos ng klase, naglakad kami pauwi. Puno ng kwento ang aming paglalakbay. Mga kwento ng mga kaklase, mga guro, pati na rin ang mga pangarap ni Mia. Hindi ko na malayang lumalalim na ang aming koneksyon. Hanggang sa makarating kami sa isang park na madalas naming dinaraanan, napansin kong tila ba may gustong sabihin si Mia, ngunit nag-aalangan siya. Mia, parang may gusto kang ikwento, sabi ko, hinihikayat siyang mag-open up. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita. Alam mo, hindi lang pagiging bago sa eskwelahan ang iniintindi ko, may mas malalim pa diyan. Nakinig ako habang ang hangin ay tila nagdadance sa paligid namin. Ano iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sa dati kong eskwelahan may nangyari. Isang insidente na nagdulot ng takot sa akin. Kaya ako lumipat, pag-amin niya, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang pahayag. Hindi ko inaasahan iyon. Ang kanyang kwento ay puno ng misteryo at tila ba may hinanakit. Ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng curiosity. Sakto namang may dumaan na isang batang lalaki na pamilyar kay Mia. Siya ang dahilan, bulong niya sa akin, sabay iwas ng tingin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang batang lalaki sa amin. Hay Mia, bati ng bata, ang kanyang mukha ay punong-puno ng ngiti.
Matagal na tayong hindi nagkikita. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nila. Hi, sagot ni Mia, sinubukang ipakita ang kanyang tapang. Bago pa magtagal ang kanilang usapan, pumunta na ang bata. Kailangan ko nang mauna, sabi niya sabay lingon sa akin. Ikaw ang bago niyang kaibigan, di ba? Ingatan mo siya. Sa mga sandaling iyon, tila nagkaroon ng mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ano ang tunay na dahilan ng kanilang pagkakilala? At bakit tila ba may babala ang batang iyon? Habang papaalis na kami sa parke, may isang bagay na hindi ko mawaglit sa aking isipan. Ano ang tunay na nangyari sa dati niyang eskwelahan? Ano ang koneksyon ng batang iyon kay Mia? Sa gabing iyon, umuwi akong puno ng tanong at pag-iisip. Hindi ko inakalang ang pagdating ni Mia ay magiging simula ng isang kwento na puno ng misteryo at maaaring pagbabago ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya pababayaan. Sa kabila ng mga tanong, ang aming pagkakaibigan ay lumalalim at tila ba may isang bahagi ng kwento na kailangan kong malaman. Isang bahagi na maaaring magdala sa amin sa hindi inaasahang landas.